Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Nung panahon namin, sa mga younger generations dito, nung panahon namin uso yung mga formal tsaka informal team sa school. Dito yung magsusulat ka, pagsusulatin ka ng guro ng isang topic. So parang ngayon, parang mga essay. Pero yun kasi meron kaming libro at doon ilalagay lahat ng mga isusulat namin. At ang tanong ng guro namin, anong gusto mong maging paglaki mo? At ang inilagay ko doon, gusto kong maging mayaman. Nilagay ko doon, gusto ko ng maraming pera. Gusto kong makabili ng bahay, sasakyan. Kasi gano'n yung paniniwala ko bilang bata dati. Kasi meron kayong mga kapitbahay na mayayaman, nakikita ko yung bahay nila, mas maganda, may sariling sasakyan, may TV, mayroong mga gaming consoles. So ganun yung naitatak sa aking isipan na siguro kapag marami kang pera, masaya ka. Ngayon, tatanungin ko kayong lahat, pag marami ka bang pera, assured na masaya ka? If you have a lot of money, your life may be comfortable, but it does not guarantee you na meron kang happy and joyful life. Pwedeng komportable ka, pero pwede rin hindi ka masaya. Pwedeng komportable ka, pero meron pa rin parang kulang sa iyong puso't buhay. Mga kapatid, ngayong linggong to, pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos ang isa sa mga napakahalagang bagay na kailangan nating ilagay sa ating mga puso't isipan. Sa aking pagninilay, may tatlong salita. Una, more. Bawal ba yung maghangad ng labis-labis? Masama ba yung maghangad ng napakaraming pera? Di ba maganda na maghangad ng buhay na komportable para sa sarili mo, para sa pamilya mo? Hindi. Alam naman natin, it's very essential to have money or to have these things, other things in our lives. Pero alam niyo, kung babalikan natin yung ating ebanghelyo, dito sa talinghagang ibinahagi ni Jesus, yung lalaki kasi na may-ari na merong malawak na ari-arian, yung sobra-sobra niyang kayamanan, yun yung nagbigay sa kanya ng ilusyon na kapag marami kang ari-arian o kayamanan, you have control over things. Na kapag meron kang pera, meron kang kayamanan, napakalawak ng iyong mga ng ari-arian, minsan meron tayong ilusyon na okay, it will allow me to control everything. My time. Kaya sabi niya, sapat na ito, pwede na akong mamahinga, i-enjoy yung buhay. Pero hindi eh. Sabi ng Diyos sa kanya, hangal. You have spent all your life accumulating things and wealth, and now, tonight, mawawalan ka ng buhay. Masaya ba siya? Siguro for a while. Wow, ang dami. Pero doon niya na-realize that having more will not allow you to control things in your life. Pwedeng komportable, pero hindi mo makokontrol lalong-lalo na yung panahon at oras. So, anong kailangan natin gawin? Una, we dream more. But at the same time, ilalagay natin sa mga pangarap na ito yung ibang tao, yung Diyos. Because when we have God and other people sa mga pangarap na ito, our hearts will not be evaded by greed. Kasi kapag punong-puno ng kasakiman yung puso na yan, I tell you, pwedeng mayaman ka, pero sad ka. Pwedeng mayaman ka,
pero wala kang kaibigan. Pwedeng nasa iyo na ang lahat, pero walang contentment. Pwedeng nasa iyo na ang lahat, pero walang meaning. Kaya nga, having more is not bad as long as you realize that having more will not allow you to control everything. Having more will give you opportunities para mas ladong makapagbigay at magmahal sana sa ibang tao. So don't ever think that having more is bad. Pero sana having more, sana nandun lagi yung Diyos, ibang tao, because these people, God will balance and will remove the greed dito sa ating puso. And again, kung babalikan natin lahat ng mensahe ng Ebanghelyo, di ba? The more you receive, the more you will give also. Kasi sa taong meron at patuloy na nagbibigay, babalik yan ng labis-labis pa. And it will come not only in terms of material things, babalik yan sa iyo sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Relasyon, pagsasamahan, contentment, sense of peace, yung kagaan, yung magaan na loob. Ito yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. You may have everything but you will never be able to buy these things. Kaya nga sa ating pangarap ng marami, dapat marami rin yung kasali. Kaya yung ikalawang salita, kung ating babalikan sa ating Ebanghelyo, mine. Kung inyong napakinggan ng lubusan yung ating Ebanghelyo, yung sinabi ng lalaki, puro mine. Ano ang gagawin ko sa aking ani, sa aking kayamanan? Hindi man lang nabanggit ang Diyos, ibang tao. And sometimes when we dream of so many things, baka pwedeng makalimutan din natin yung mga esensyal na tao and even Diyos sa buhay natin. It will create the mentality na, kaya ko naman pala mag-isa. Kaya ko naman pala ma-achieve lahat ng mga bagay na ito. Kaya ko naman pala magparami ng kayaman without the help of other people or with God. Pero, again, kapag walang Diyos o ibang tao sa buhay na yan, walang kahulugan. Kaya if you ever wonder, mapapanood nyo na lang sa telebisyon, mayaman na nasa kanya ng lahat, pero wala pa rin, hindi pa rin masaya. Kaya nga, ang focus dapat natin, hindi wealth, dapat meaning. And that's the last word, meaning, kahulugan. Kasi yung ating babalikan sa unang pagbasa, sabi doon, vanity of vanities, lahat ng bagay walang kahulugan. Ngayon, pwede mong i-enjoy yan. Pero what if, sasabihin din sa atin ngayon, hangal, ngayong araw na ito, mawawalan ka ng buhay. We'll come to realize that hindi natin madadala lahat, hindi natin madadala ang mga bagay na ito pag tayo namatay. So how can we make our lives meaningful? Nandyan na Nandyan na yung pamilya mo Nandyan na yung mga kapiranggot lang naman na blessing Na hindi mo na kailangang manduga, na hindi mo na kailangang man-take ng advantage ng iba, na hindi mo na kailangang manira. We have everything that we need right now, and yet sometimes we just want more. And because we are pressured to have more, doon tayo nadadala. Doon tayo nakagagawa ng mga bagay na hindi natin akalain na kaya nating gawin. And what's sad, because we want more, yung iba kakapit sa patalim. Kaya yung sinasabi ng Diyos, ngayon busisiin natin yung buhay natin. Sino nga ba at ano nga ba talaga yung tunay na mahalaga sa buhay natin ngayon? Sabi ko kanina, hindi naman masama magkaroon ng maraming ari-arian o kayamanan. Pero sana huwag kakaligtaan yung mga dapat pinaka-importante sa buhay na iyan. Pamilya, pagkakaibigan, at lalong-lalo na ang Diyos. Because at the end of the day, tama yung unang pagbasa,
lahat ng mga bagay ay walang kahulugan. And we know that, bumili ka ng bagong damit, kapag sinuot mo na, wala na, bibili ka ulit ng bago. Kapag bumili ka ng bagong cellphone, may bagong lumabas na bago, you will crave for that new gadget again. Ganun tayo eh. We have this unending desire. But once you realize that you have already everything with you, ngayon na, siguro no, yung puso natin, hindi na maghangad ng sobra-sobra, kundi mas matututong magpasalamat sa kung ano na yung meron ka. And when we have that kind of disposition, my dear friends, I tell you, every day, gigising kang masaya. Lord, konti lang mukhang kulang pa nga. Pero nandito yung mga tao at yung mga bagay talaga na mahalaga sa buhay ko. And so, ano dapat yung pangarapin natin? Hindi ko sinasabing pangarapin natin maging mahirap, no? We dream to improve our lives. Magsumikap tayo, magtrabaho tayo, dapat makamit natin yung mga pangarap natin, pero bantayan yung puso na huwag makalimot sa Diyos at sa mga bagay at taong tunay na mahalaga sa iyo. Yung ating ebanghelyo, no? Nagpakayaman na siya eh. Kaso nakalimutan niya ang Diyos at yung ibang tao. And that made him a fool. Yun yung dahilan kung bakit tinawag siyang hangal. Nakala niya his wealth will secure his future. Nakala niya his wealth will allow him to control everything. Akala niya that his wealth will make him happy, pero hindi. Merong mga bagay na hindi nabibili ng pera. At yun yung kailangan nating hanapin at hawakan at huwag bibitawan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So ngayon, dream big, dream to become rich, but do not forget that these things are only temporary. Merong mga permanenteng bagay at mas mahalagang bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Alam niyo sa probinsya, every Saturday, ang dami kong nililibing dati. At doon ko nakikita, doon ko na gauge kung paano ginamit ng isang tao yung buhay niya. May mga libing na sobrang dami ng tao, may mga libing na yung pamilya lang, merong libing na sobrang napakaraming nakikipagdalamhati, meron din yung libing na parang nakakaawa. Sana as we grow older, we accumulate not wealth, but people and values and good deeds sa buhay natin. Kasi ito yung mga bagay na dadalhin natin pabalik doon sa Diyos natin sa Kanyang kaharian. Amen.